Welcome to Donmar TV News Channel. Panibagong update tungkol dito sa kaso ni Congressman Arnie Teves. Matagal na tayong hindi nagbabalita, nag-a-update dito sa kay Congressman Teves. So, itong video na ito, nagsagutan na itong si DOJ Remulla at itong si Congressman Teves. Nasabi ni Remulla na si Teves raw ay ayaw makipag-participate dito sa preliminary investigation. Yan ang kampo ni DOJ Remulla. Ito namang si Teves, sinagot itong si DOJ Remulla dahil wala rang supina. Kaya hindi sila, sabi pa nga ni Teves, hindi sila invited kasi walang supina. Bakit naman kami pupunta dyan sa preliminary investigation na wala kang binigay na supina? Okay? At meron siyang tanong tungkol dito kay Attorney Sal Panelo kasi magiging bias raw kapag itanong natin kay Attorney Topacio. Yan ang sabi ni Congressman Teves. So sinagot naman ito kay Attorney Panelo sa kanyang programa sa SMNI. Ito ay basta meron siyang tinanong, sinagot, sabi naman ni Attorney Panelo may punto rin ang yung ibig sabihin ni Congressman Teves. Okay? Yan ang video na ipapakita ko sa inyo na nagsalita itong si Remulla, sinagot ni Teves, si Teves nagtanong kay Attorney Panelo, tapos sinagot naman ni Attorney Panelo. Yan ang video na ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami ang updated sa ating balita tungkol kay Congressman Teves. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? You will be updated pag mag-subscribe ka sa akin. Okay? Sabay-sabay tayo sa Facebook at sa YouTube. Subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. Okay, so ipapakita ko na itong video na ito. Okay? Una, si Remulla ang nagsalita. Sumagot itong si Teves. Nagtanong ito si Teves kay Panelo, sinagot naman ito kay Panelo, okay? You understand kung ano ang mga sinasabi nila. Tayo ay magre-react dito, okay? Let's play the video. Hindi lang ini-insist ng mga prosecutor ng NBI that publicly sinabi na ni Teves na hindi siya magpa-participate. It has been said publicly that he will not participate because he believes that there is bias. Kaya they have to take it from there. Okay, so ang reason ni Teves na hindi siya mag-participate sa preliminary investigation kasi may bias raw. Because if they will not obey or take the judicial process or the process of PI seriously, then we might as well go to court for this if they will not respect the power of the DOJ to conduct preliminary investigation. Anyway, kanina nakita ko na naman sa balita. Okay, so ito yung sagot ni Congressman Teves sa sinabi ni Remulla. Kung ano-ano na naman sinasabi ni Bonjing, hindi daw ako, Teves camp daw, hindi sumipot sa preliminary investigation. Ito yung gusto kong ma-explain ng maigi, nang maintindihan nating lahat. Bago ka maka-attend sa isang preliminary investigation, kailangan meron kang tinatawag na subpoena. Kumbaga sa party, meron kang imbitasyon. Wala kaming natatanggap na subpoena. So kumbaga sa party, bakit ako pumunta sa isang party or yung mga abogado ko nang wala kaming imbitasyon? So malinaw ha, wala silang natanggap na subpoena itong sa kampo ni Congressman Teves. Walang imbitasyon. Kaya ayaw niyang mag-participate sa PI o preliminary investigation. Mukha kaming gate crasher nun, di ba? Dapat hindi siya naninira ng pangalan ng tao. Parang pinapalabas niya kami pa yung masama. Ano talagang balak mo, Bonjing? Paninira ng tao?
o pagsasabi ng katotohanan. Nasa gobyerno ka pa naman, boss, 'di ba? Dapat i-explain mo yung buong katotohanan na wala kayong pinadalang imbitasyon para sa amin. Sabay ngayon, papalabasin mo, hindi kami pumunta sa preliminary investigation. So again, dito natin makikita kung anong klaseng tao ka. Ngayon, ito pa. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Sagutin mo. Sagutin mo ng diretsahan. Paano nagkasya ang 6 na tao sa 5-seater na helicopter? Isa pa. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na eroplano? Hanggang hindi mo masagot yan, hindi ka dapat paniwalaan ng tao. Huwag mong sabihin na sa Supreme Court itanong yun. Isa pa, anong explanation mo na ipaparating mo sa Supreme Court yung pagsayaw ko ng budots? So, bawal na pala sumayaw ng budots ngayon. Mga netizens, bawal na daw sumayaw ng budots. Mag-ingat kayo ha. Baka umabot kayo sa korte pag sumayaw kayo ng budots. Anyways, hindi na talaga to tama ang nangyayari sa atin. Imaginein mo, sasabihan mo sa media, wala yung tao. Wala naman palang imbitasyon pinadala galing sa sino mang ahensya na dapat magpadala ng subpoena. Now, baka sinadya din to nila para magawa nila ng paraan na maka-issue sila ng warrant dahil hindi sumipot ang isang party. Boss, alam nyo yon, technicality na ano yon, di ba? Technically wrong yon na hindi kayo nag-serve ng subpoena. Sabay sasabihin nyo, hindi sumipot. So, yun lang po. Meron din akong narinig kanina tungkol sa mga blood samples. Nag-match daw, ganito, ganyan. Narinig ko na yan dati na pinilit kunin una ng blood sample yung mga tao doon na nahuli daw, nag-surrender, hinuli. Kahit nahuli na guys, bawal daw na kuna ng blood sample ang mga suspect na nahuli. Unless, if yung kunan mo ng blood sample ay pumayag. Yan ang ibig sabihin ni Kong Teves. Labag sa batas yun. At ang dali nung kuna ng blood sample, ipahid kung saan, sabay sabihin nag-match, di ba? Matagal ko na itong sinabi, hindi nyo na maloloko ang taong bayan dito. Boss, sagutin niyo yung tanong ko. Isa pa, Abalos, di ba? Sinabi mo malakas pa yung kaso nyo sa akin sa Digamo case. Matagal ko nang tinanong, ano yung case number? Case number lang, hindi mo mabigay hanggang ngayon. Ibigay nyo sa taong bayan yung case number ng kaso ko sa Digamo case. Kung hindi nyo nabigay yon, then it means sinungaling kayo. I challenge you that. Huwag na natin lokohin ang taong bayan, tigilan na natin ang trial by publicity. Dapat lahat tayo nagsasabi ng katotohanan at hindi tayo nang loloko ng taong bayan. Mga netizens, mga palangga, meron din pala akong legal question. Pero, syempre, kung itatanong ko to kay Sir Ferdito Pasio, baka sabihin nyo bias yung sagot dahil abogado ko siya. Tanong natin. Meron siyang tanong. Pero hindi niya pwedeng itanong kay Atty. Topacio kasi lawyer niya yan. Okay? So, gusto niya itanong ito kay Panelo kasi hindi naman lawyer niya si Panelo. Okay? So, sa isang magaling na abogado, kay Atty. Panelo. Sir, Panelo, attorney, tama lang ba yun na pumunta ka sa isang preliminary investigation kahit wala kang subpoena? Or yung subpoena, kailangan yun or requirement yun para makapunta ka sa isang PI? Or obligasyon ba yun talaga ng DOJ or ng korte man na magpadala talaga Bawal pala ng yun. subpoena para yung Bawal pala yun. tao pumunta sa isang preliminary investigation? Attorney Sal, meron po pala akong isang tanong. Legal ba yun na sapilitan mong kuna ng dugo yung isang tao kahit walang pagpayag niya or hindi pumayag yung abogado niya or walang order ng korte? Tanong lang naman para maliwanagan ng taong bayan. Thank you, sir. Isa pa, hindi ko na Sinagot talaga ito kay Panelo, maintindihan si Bonjing sa mga sinasabi niya. Kung hindi ko na alam kung kathang isip, lakas tama, sinungaling, or baka nabuang na rin eh. Yun lang po. Attorney Sal? Dalawang tanong niya. Aha, dalawa yung tanong. So ito na yung programa ni Atty. Panelo na sinagot itong si
kung mga tanong ni Kong Teves. Sabi ng DOJ, hindi umaten. Pero sabi nito, wala naman daw silang natanggap na subpina. Hindi ko maintindihan bakit walang Remulla, palpak ka na naman. matatanggap na subpina. Ano ba? Ang regla kasi dyan, padadala mo yung subpina doon sa huling address na alam ng gobyerno kung saan siya nakatira. Eh siguro naman, alam nila kung saan nakatira ito. Kongresista ito eh. Pwede naman padala sa opisina. O kaya pwede namang kung may nagpakilalang abogado, pwede doon sa abogado. Eh apparently walang natatanggap. So yun ang question. May tanong ngayon si Congressman Teves, obligado ba kami umaten kung wala kami subpina? As a Yan ang general tanong. rule, hindi. But if your lawyer or you knows when the preliminary investigation would be held and gusto mong umaten ka. Kasi With or without the subpoena. pwede ka namang mag-waive eh. So merong choice si Teves. Pwede siyang pumunta, pwede siyang hindi. Hindi requirement kasi walang subpoena eh. 'Di ba? It's up to the camp of Teves kung pupunta sila o hindi. Pero sa legality, pwede hindi sila pumunta. You may waive attendance of the subpoena. Nasa sa kanila na yan. Kasi supposed to be, pabor sa iyo yun. Para you can present your evidence. But kung ang paniniwala mo mulat sa poll, walang magagawa ka dyan dahil moro-moro lang yan. Yun nga ang sinasabi ko po from the very start. Dapat kasi yung DOJ, hindi sila Oh, ito na ha. Dapat yung DOJ nagsalita kaugnay sa di umanong kasalanan o mastermind itong si Teves. naging bias. Kasi, yun ngang trabaho ng preliminary investigation para i-determina, para tingnan kung merong probable cause. Ngayon, paano pa magkakaroon ng patas na labanan sa PI? Yung boss mo nagsalita na yan ang guilty, yan Boss na si Remulla. ang mastermind. Biro mo, preliminary investigation, just finding a probable cause. Whether or not this person may have committed the crime. Baka nagawa niya. Yun lang ang hinahanap doon eh. Tapos sasabihin mo siya na, di moro-moro labas niyan. Nagbigay ka na ng hatol eh. So hindi mo nga mapapatin yan. And I can understand why. Number 2, ano pa yung pangalawang tanong niya? If yung Yung blood. pagkuha ng Ay, blood hindi po sample pwede. without consent. Kailangan pumayag. Kung hindi, inadmissible in evidence kung gagamitin mo. Tsaka, delikado yan. Tama yung sinasabi niya. Kunin ng sample, tapos ilalagay mo doon sa lugar ng scene of the crime. O, Correct. nandiyan ka pala. Yun. Alright, thank you very much. Okay. So yan ang paliwanag ni Atty. Sal Panelo, which is very tama. Alam niyo no, sa aking opinion tungkol dito, si Remulla ang dahilan kaya ang bagal-bagal tumakbo itong kaso na ito ni Congressman Teves. Kasi itong si Kong Teves ayaw nang makipag-participate dahil nagpakita na itong bias si Remulla. Okay? Tayo dito, hindi tayo pwede, this is a delicate matter, hindi tayo pwedeng mangingialam dito. Hindi natin pwedeng sabihin, si Congressman Teves na yung suspect, si Congressman Teves na yung guilty. Ako, sa opinion ko, kawawang-kawawa si yung kampo ni na Janice Digamo, si Governor Digamo. Dahil dito kay Remulla, naging bagal tuloy ang takbo ng kaso na ito. Okay? Yun ang masasabi ko. Kasi, kung noon pa, itong si Remulla, kung tiklop lang ang bibig nito, no, at hayaan na ang mga judges kung ano ang gagawin, hindi siya nagpapamedya, hindi siya nagpakita na he is against Teves, baka itong si Kong Teves nag-participate na ngayon. 'Di ba? So advice ko sa iyo, Remulla, huwag ka nang maraming sat-sat sa media. Just follow kung ano yung karapat-dapat na proseso papunta sa preliminary investigation. Okay? Yun lang. Marami sa taong bayan
ang tingin nila kay Remulla, nagpapa-epal sa media dahil may plano raw itong tumakbo in the future kung ano mang kanyang tatakbuhin. Senador ba? O ganun, ganyan. Okay? So yan ang, hindi ako nagsabi niya na, mga taong bayan. Ipakikita mo sa comment section. Oh. Tayo dito, wala tayong kinakampihan kay sa Digamo at sa mga Teves. Wala tayong kinakampihan. Ako, may nakikita lang akong lapses kay Remulla dito. Kay Remulla talaga. Wala nang iba, no? Maraming nagsasabi na si Kong Teves guilty na raw, ganun, ganyan. Hindi pa natin masabing guilty si Teves dahil hindi pa ang hukuman ang nagsasabi niyan. They are yet to investigate. Sabi ni Remulla, marami na silang ebidensya. O, mabuti kung marami kayong ebidensya. Let the process roll. Hindi ka, yung kamalian lang dito ni Remulla is yung paepal sa media. Yung laging yan lang mali ni Remulla dito, no? Na to the point na itong si Teves galit na dito kay Remulla. Ayaw na makipag-participate. Siya ang dahilan dito lahat. Okay? So kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Lagi naman ako nagre-reply dyan sa mga argument ninyo dahil may makukuha tayo. Okay? So, have a clean, fun comment, mag-sharing of ideas tayo tungkol sa issue na ito. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, have a great day and God bless sa inyong lahat.